Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my channel. Kung bago ko pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. God bless and God loves you. Saan yung paggaling ang repolyo? Kumakain ka ba ng repolyo? Halika, samahan mo ko at ating tuklasin kung saan nagmula ang repolyo. Ang repolyo ay isang halamang gulay na kilala sa siyentipikong katawagan na Brassica oleracea. Ito ay nagmula sa pamilyang Brassicaceae. Ang halamang ito ay nagsimulang alagaan ng mga Romano at Grego mula pa noong 400 BK. Bilang isang halamang gamot, karamihan sa mga uri ng repolyo ay matatagpuan sa iba't ibang parte ng mundo. Tumutubo ang pinakabunga nito malapit sa lupa at mayroong maikling taglay sa ilalim ng mga dahong bumubuo ng isang bilog na ulo. Ang mga dahon nito ay malakolubot at kapag nasa tamang gulang na ay magiging malutong. Mula pa noong kapanahonan ni Dioscorides, ginagamit na ito bilang isang panlunas sa suliranin sa digestion ang panunaw, bilang toniko para sa mga kasukasuan, bilang gamot para sa mga sakit sa balat at panlaban sa mga naglagnat. Kinakain sa sinumang mga Romano ang hilaw na repolyo upang maiwasan ang pagkalasing. Lagi rin itong nakahanda upang magamit para sa anumang karamdamang nararanasan ng mga anak. Nagagamit ang mga dahon ng repolyo bilang paggamot sa mga sugat, mga ulcer, partikular na ang nasa loob ng tiyan, mga pamamaga, mga pananakit ng kasuan o rayuma at acne. Bilang kaugalingang gamot, kinakain ito o iniinom ang katas para sa mga sakit sa digestion, karamdaman sa baga, matinding pananakit ng ulo, pananatili sa fluido sa loob ng katawan at iba pang mga kahapdian sa katawan. Noong 1967, tinatawag itong ang gamot ng mga mahihirap ni Dr. John Belknap. Mayroong iba't ibang hugis ng repolyo, hugis itlog, bilog, habilog at sapad. Ang mga dahon nito ay mayroon ring ibang kulay. Bukod sa mapusya o na-birdy na karaniwang nakikita sa mga pamilihan, meron itong kulay na ang pumupula. Ang repolyo ay pinaparami sa pamamagitan ng maliliit na mga pula. Kapag ito ay naaani at handa ng gamitin, ang parte ng bunga ay ginagamit ay ang pangdahon at ang buto. Sa Pilipinas, ang halamang ito ay karaniwang ihahalo sa nilulutong pagkain. Ito ay maaari ding kainin ng hilaw. Subalit ang unang paggamit sa repolyo ay bilang isang halamang nakakagamot ng iba't ibang uri ng karamdaman at sugat. Ayon sa siyentipiko, ang pag-aaral ng repolyo ay pinagmumula ng bitamina at nutrisyon. Ito ay mayaman sa sulfur, amino acid at ang mga bitaminang E, B at C. Benepisyo ng repolyo sa katawan. Mayaman sa mga bitamina ang repolyo. Una, ang repolyo at iba pang cruciferous vegetable ay mayaman sa mga bitamina at minerals. May taglay itong folate, potassium, vitamin C, vitamin K, manganese, calcium, carotenoids at flavonoids. Kadalasan mas masustansya ang hilaw o ang bahagyang nilulutong repolyo. Nababawasan ang sustansyang taglay ng mga gulay kapag matagal itong pinapakuluan o niluto. Nababawasan din ang water content nito. Ang iba pang halimbawa ng mga cruciferous vegetable ay broccoli, pechay, at ang cauliflower. Mas marami ang bitaminang taglay ng lila o pulang repolyo kumpara sa burning repolyo. May fiber ang repolyo na nakakatulong sa pagtunaw ng mga kinakain. Isa pa sa mga benepisyo ng repolyo sa katawan ay ang fiber content nito. Mahalagang fiber sa digestion at colon function. Nakakatulong ang fiber sa iyong pagdumi at pagiging dahilan din upang mabawasan ang constipation. Ngunit isa sa mga hindi magandang epekto ang fiber na naranasan ng ibang mga tao ay ang pagkakaroon ng kabag. Batay sa Philippine Dietary Reference and Plaques, PDRI, ng Department of Health, DOH,
Nangangailangan ng 20 hanggang 25 grams ng fiber ang isang nasa hustong gulang o matanda kada araw. Ang 100 grams tinatayang 1/4 weights ng hilaw ng burning repolyo ay mayroong 2.5 grams ng dietary fiber. Ibig sabihin sa maliit na serving ng repolyo, kaya na nito maibigay ang 10 hanggang 13% ng fiber na kinakailangan ng katawan mo sa isang araw. Nakatutulong ang repolyo upang mabawasan ang iyong timbang. Sabog ang repolyo sa maraming masasarap na resipe at lutuin. Dahil sa mataas na fiber at water content, mabilis ito makabusog na maaaring makukontrol ang iyong gana sa pagkain. Bukod dito, mababa sa calories ang repolyo. Meron malamang 25 kilocalories at 3.2 grams ng asukal ng kada 100 grams ng hilaw na burning repolyo. Maaari ding mapababa ang iyong blood sugar at cholesterol ng mga pagkain gaya ng gulay at grains na sagana sa fiber. Kaya naman ang repolyo ay keto-friendly, ibig sabihin, magandang pandagdag ng iyong diet. Ang repolyo lalo na kung ikaw ay may diabetes, hypertension, o kung nais mo ring mabawas ang timbang. Antioxidant at panlaban sa cancer. May mga ilang pag-aaral ang nagpapakitang may taglay na sangkap ang repolyo at iba pang cruciferous na gulay na panlaban sa cancer. Ito ay dahil sa sulfur-containing compounds. Ang compounds mula sa cruciferous vegetable ay napag-alamang posibleng nakapagpababa ng panganib ng pagkakaroon ng cancer, bagaman hindi nakakagaling ng mga sakit gaya ng arthritis at cancer. Ang direktang pagpahid o paglalagay ng repolyo sa balat, nakakatulong naman ito sa iyong pangkalahatang kalusugan. Lalo na kung isasama ito sa iyong mga kinakain. Ngunit hindi napapalitan ng isang pagkain o halamang gaya ng repolyo ang pagsusuri at paggagamot na naiibigay ng isang lisensyadong doktor. Mahalagang palaging tandaan na ang cancer ay isang sakit na may malawak na genetic component at may kaugnay na iba't ibang environmental factors. Kung makaranas ka ng hindi maipaliwanag na pagbaba o pagbabawas ng timbang, madalas na pagkakaroon ng infection o may paglaki sa anumang partikular na bahagi ng katawan, pinakamainam na kumonsulta agad sa doktor. Hindi rin dapat gamitin na gamot ang repolyo. Maraming benepisyo ang repolyo sa katawan. Bukod sa mga mura itong bilhin, sa kabubuan lahat ng uri ng repolyo may mga pare-parehong nutritional values kaya maaaring kainin ang alinman nito. Huwag matakot at magdagdag pa ng repolyo sa iyong diet o gamitin itong pamalit sa stretching vegetable at coins. Napabubuti ng repolyo ang iyong kalusugan kaya't maaari mo na itong idagdag sa iyong mga bibilhin sa susunod na papunta ka ng palengke. Kapaki-pakinabang ng mga katangian ng repolyo. Ang puting repolyo ay isang gulay na mayaman sa mga carbohydrate, vitamina, protina, pati na rin mga mineral at fibra at dahil sa mababang buhay nito sa instanti ng repolyo, ay maaaring matupok sa buong taon. Gayun din ang nilagang repolyo na naglalaman ng maraming halaga ng nutrisyon ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Ang mga pakinabang na nilagang repolyo, ang fresh cabbage ay isang mababang calorie na ulam na mayayaman sa vitamina B2 na maaaring gawing normal ang enerhiya ng metabolismo na may pakipakinabang na epekto sa mahubog na lamad at kondisyon ng balat, pati na rin ang vitamina na nagpapalakas sa mga pader ng vascular at meron ding epekto ng vasodilating. Ang 200 gramo ng nilagang repolyo ay naglalaman ng pang-araw-araw na paggamit ng vitamina C na binibigkas ang mga katangian ng antioxidant. Nagtataguyod ng metabolismo ang cholesterol at nagpapalakas sa mga daluyan ng dugo. Ang komposisyon ng nilagang repolyo ay nagsasama rin ng hibla na nagpapabuti
sa pagganap ng bituka at bilang isang resulta inaalis ang pagbitaw at ng paninigas ng dumi. At tama ring dinabaan ang antas ng kolesterol sa dugo. Ang nilagang repolyo ay isang napakalusog na ulam para sa mga matatanda dahil meron itong mga anti-sclerotic na katangian. At ito, salamat sa mga antioxidant T and A at C, maaring maiwasan ang pagunlad ng atherosclerosis. Ang puting repolyo ay isang kursipong gulay na naglalaman ng N-tricarbinol na mayroong isang anti-carcinogenic effect sa partikular sa pagbuo ng mga tumor na umaasa sa estrogen. Yun ang dahilan kung bakit binabawasan ito ang panganib ng cancer sa suso. Mas mahusay na nilagang repolyo ng mga karot at sibuyas at timplahan na hindi pinong langis ng merasol. Kaya ang ulam ay magiging mas masarap, mas mabango, mas malusog. Sa wakas, ang nilagang repolyo ay isang napagkukunan ng phosphorus, calcium, magnesium, potasa, pati na rin maraming mga kapaki-pakinabang na bitamina. Mga contradiction sa paggamit ng repolyo. Kinakailangan na ibukod ang ulam na ito mula sa dieta para sa mga taong nagdudurosa. Nadagdagan ng mga kaasiman ng tiyan, matinding enterocolitis, nagpapalala ng ulcer. Ang repolyo ay maaaring makabuluhang madagdagan ang sakit sa pamamagitan ng pangangati sa mahubog lamad ng tiyan at bituka. Hindi inirekomenda na gumamit ng repolyo para sa mga taong sumasailalim sa operasyon, sa dibdib at sa lukab ng tiyan. Sa sobrang pag-iingat ng nilagang repolyo ay dapat ratuhin ng mga nagdurusa sa sakit ng bato at mataas na presyon ng dugo. Ang isang malaking halaga ng asin ay nagpapanatili ng tubig at maaari itong pukawin ang Edematous syndrome at ang pagsisimula ng mga hypertensive crises. That's for all, guys. I hope you like it and enjoy listening. Thanks for watching, guys. See you in my next video. God bless and God loves you. I'll always love you. Deep inside this heart